Salamat muli na tayo na naman ay binigyan ng ating Panginoon ng isa pong napakagandang pagkakataon na tayo po muli magsama-sama sa ating pong panalangin at ganoon din po sa ating pong pag-aaral ng Kanya pong salita. Dahil sabi po ng Biblia, huwag po nating kaligtaan ang ating pong mga pagtitipon. At dahil ay malapit na pong babalik ang Panginoon at ang sabi ay ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay, ngunit sa bawat salita ng Diyos. Sige po, tayo muna po manalangin. Hallelujah, bago po tayo magsimula. Dakila po naming Ama na gayon na lamang ang Kanyang pagmamahal sa amin. Tanggapin mo muli ang aming taus-pusong pasasalamat, pagsamba at pagpupuri dahil walang katulad ang iyong pagmamahal sa amin. Walang dalisay at tapat ang iyong pagmamahal sa amin. Araw-araw amin pong natitikman, naranasan ang iyong pong masaganang biyaya at patuloy po na habag at awa sa bawat isa sa amin. Tunay na walang panahon at pagkakataon na nagkulang ka sa amin, bagamat marami kaming pagkukulang sa iyo. Kaya maraming salamat sa iyo at sa amin pong pag-aaral muli. Hayaan mo po ang Espiritu Santo mo ang siya pong mag-anoint ng bawat isa sa amin upang ang salita mo ay tunay na maiukit sa amin po mga puso't isipan at ito po ay magbibigay sa amin muli ng sariwang kasiglahan, kasariwang kapayapaan, kasariwang kalakasan, Panginoon, lalo na po sa mga huling araw na ito, O Diyos. Kaya salamat muli, itong aming samot dalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Sige po, buksan po natin yung ating Bible. Patuloy po natin sa ating pong pag-aaral tungkol po sa main emphasis po ng ating Panginoong Hesus, yung tanda na dapat muna mangyari sa huling araw bago po siya muling babalik. No? Dahil sabi ng Panginoon ay meron po talaga yung mga tanda muna sa huling araw. At we believe na we are living in the last days. Hallelujah. So ito po sabi po sa Matthew 24. Actually po ang Matthew 24, Mark 13 at saka Luke 21, halos po yan ay magkaparehas. So kung meron po kayong panahon, maganda po basahin po natin the whole Matthew 24, Mark 13 at saka Luke 21 dahil yan po ay patungkol sa sa magaganap na sa huling araw bago po ay darating ang Panginoon. At ang sabi po dito sa Matthew 24 verse 3, sabi dito, habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga Olibo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, no? Sa ano po doon sila po ni James, John, ano po doon nung nagtanong po doon sa ayon po sa Mark. Sabi nila, ay ito po ang kanilang tanong. Sabi nila, kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? Yan po ang tanong. Unta na kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? Talaga mangyari po, kaya sabi ng Biblia, heaven and earth will pass away, pero ang word po ng Panginoon will never pass away. Ibig sabihin, kung ano po sinabi ng Panginoon, talagang, yan po ay talagang mangyayari. No? Mangyayari po yan. Tapos, pangalawa po lang tanong, ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito? Yan po kailangan tanong, ano po ba ang mga palatandaan ng inyong muling pagparito? So marami pong palatandaan, no? Okay? At ng katapusan ng mundo. So, sumagot si Jesus, okay, sa kanila pong tanong, kung kailan po ba mangyayari ang mga sinasabi niya at mga palatandaan na dapat muna mangyari bago po siya ay bumalik dito, no? Ayun po. Okay. Sagot po ng Panginoon, sumagot si Jesus sa verse 4. Ito pong sagot niya sa tanong, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw
ninuman. So yan po yung sabi ng Panginoon sa kanila. Sa kanilang tanong, una, bago po niya, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ninuman. Tapos nagbigay po siya ng dahilan sa verse 5, maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang mailigaw. So marami na pong talagang mailigaw ng maliligaw dahil sabi dito, marami na po ang paparito na gagamitin po nila ang pangalan ng Panginoon at maging magpapanggap sila na sila ang Kristo at marami silang mailigaw. So kaya ito po, no? Tapos verse 11 po tayo, punta po tayo, jump po tayo sa verse 11. Sabi dito, verse 11, sabi dito, marami ang magpapanggap. Yan sabi dito, no? Yung kanina pala doon na propeta. Na propeta sila, pastor sila, evangelist sila, or teacher sila, o alagad silang Diyos. At ililigaw ang mga tao. So, hindi na po kaunti, maraming magpapanggap at marami din po ang mailigaw na mga tao po ng ganon. Tapos verse 24, tingnan po natin dito po sa verse 24, sabi po dito ng Panginoon, sapagkat may lilitaw na mga huwad na Kristo. Kung mayroon pong totoong Kristo, mayroon ding huwad na Kristo na sabi po ng Biblia, another Jesus. Babasa po natin yan sa 2 Corinthians chapter 11 verse 4 na many people that are preaching another Jesus. Okay? Na Jesus na nagpatawad lamang pero hindi po kayang iligtas ang tao sa kasalanan. So ito po sabi ni huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Tapos dito, magpapakita sila ng mga kamangha-manghang himala. Ibang klase, ano? Okay? At mga kababalaghan upang iligaw. So kita po natin, yung huwad na Kristo at huwad na propeta, mayroon po silang kapangyarihan. No? At sila po ay makagawa ng mga kamangha-manghang himala o yung mga miracles, no? At mga kababalaghan upang iligaw kung maari maging ang mga hinirang ng Diyos. So, yung mga pinili ng Diyos. Sino ba mga pinili ng Diyos? Of course, yung mga believers, no? So, yun po. So, sa buong Matthew 24 po, it's talking about po yung mga signs na dapat muna mangyari sa huling araw bago po babalik ang Panginoon. Pero sabi nga po natin, ang primary emphasis po ni Lord dito ay yung deception. Sa dami ng mga tanda na dapat muna mangyari, ang binigyan niya po rito diin ay walang iba kundi ang deception. No? So, kaya ito po yung kung ano po yung pinapahalaga ng Panginoon, dapat yun pong ating pahalagahan dahil siya mismo po ay winardingan niya mismo ang kanyang mga disipulo sa verse 4, plus niya kanina, na mag-ingat sila upang hindi sila mailigaw ninuman. Dahil napakarami po talaga, lalo na sa huling araw, lalo na po sa panahon natin ngayon, na sila po ay nagpapanggap na alagad ng Diyos, pero ang totoo, hindi po sila ay tunay na alagad ng Panginoon. No? At sabi doon, sila po ay makagawa pa ng himala. Gagamitin po nila ang pangalan ng Panginoon. Pero ang motibo po nila para lang mailigaw ang mga tao. No? So yan po yung mga bulaang propeta na sabi nga po natin, sila po yung mga wolves in sheep clothing. No? Siya po doon. Tapos sabi ni Pablo doon, sila po yung mga nagpapanggap po sila ng mga tunay po na mga apostles, pero hindi pala yun. So, kaya ito po yung sabi po ng Biblia. Okay. Tapos, punta po tayo sa yan po sabi ng Panginoon. Yan, dito po sa 1 Timothy
Let's go to 1 Timothy chapter 4. Okay, chapter 4, verse 1. Okay, ito po ang sabi po ng Biblia. 1 Timothy chapter 4, verse 1. Sabi naman dito, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu. Sa Matthew 24, Matthew 13, Mark 13, at saka Luke 21, ang nagsabi po doon ang Panginoong Hesus. Dito naman, sabi dito, maliwanag daw ang sinasabi ng Espiritu ng Diyos, no? Na sa mga huling araw, ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. So ito po, no? So marami na po na mga Kristiyano na sila po ay tatalikod sa kanilang pananampalataya kay Kristo. At sabi dito, sila na po ay susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. So yan po yung ito po ang isa sa mga sign na mangyayari po sa huling araw ayon naman sa sinasabi ng Espiritu. Na sa mga huling araw, marami na po ang tatalikod sa kanilang pananampalataya at sila po ay susunod sa mapanlinlang na Espiritu at sa mga katuruan ng mga diablo o ng mga demonyo. So, doctrines of the devil. So, tingnan po natin, ano ba po yung mga doktrina ng demonyo. Alam mo, ang demonyo, mayroon ding doctrines. No? So, una, makita po natin yan, ang kanyang own doktrina po sa Genesis chapter 3, di ba? Verse 4, na sinabi niya kay Eve doon, na hindi totoo na siya ay mamamatay kapag siya ay kumain sa ipinagbabawal ng Panginoon. O hindi siya mamatay kung siya po ay sumuway sa utos ng Diyos, kundi siya po ay magiging katulad pa ng Diyos. So yan po yung doktrina ng demonyo na panilinin lang niya na para sa kanya na pag ikaw'y sumuway sa Diyos, hindi ka mamamatay, kundi maging katulad ka pa ng Diyos. So kaya ganun po, kung baga sa ay katulad ngayon, sabi na, ay okay lang na gumawa ka ng kasalanan. Hindi ka mamamatay. Okay? Saan ang totoo? Sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Okay? So sabi naman iba, ay patatawarin ka man ng Diyos. So kung magkasano po, yes, ang Diyos po ay mapagpatawad, but it's only one part of God's nature. No? Dahil sabi nga, ang Diyos naman ay banal, kaya siya po ay galit sa kasalanan. Kaya siya po ay just, siya po ay banal, at siya po ay matuwid ng Diyos, kaya He must punish sin po ng ganon. So yan po yung kaya sabi ng Biblia, do not be deceived, no? Na yung mga gumagawa po ng kasalanan, okay, ay na para sa kanila okay lang. Pero sa mata po ng Diyos ay hindi po okay yun. Sabi nga po natin, yung seriousness ng sin, 4 na lugar ang pwede po nating makita dyan. Una sa langit, di ba? Nung nagkasala si Satanas at mga anghel, sila po hinulog mula sa langit. Tapos sa Garden of Eden naman, makita po natin ang seryousness ng kasalanan. Nung sila po nagkasala, sila po pinalayas ng Panginoon. Pangatlo, yung sa Calvary. Kaya ang Panginoon po ay namatay para po sa ating mga kasalanan. Yan po, third po na place para makita po natin ang seriousness ng kasalanan na sinasabi ng diablo na hindi ka mamamatay. No? So doon pa lang, kung hindi po seryoso ang kasalanan, si Kristo ay hindi dapat mamatay. No? Kaya po siya namatay para bayaran yung ating mga kasalanan, at ang kanyang kamatayan sa krus, hindi lamang physical, kasama po yung spiritual. At pang-apat po na lugar, para makita po natin ang seryoso ng kasalanan, impyerno na.
So, 4 kapatid, langit, Garden of Eden, Calvary, at saka impyerno na. Pero sabi ni Satanas, pag ikay na sumuway sa Diyos, willfully, consciously, deliberately. Kaya I'm talking about po yung just falling into sin. Lahat po tayo ganon. Kundi talagang alam mo na kasalanan at patuloy mo pang ginagawa. Ang parusa po na yun ay kamatayan. So we're not talking about sinless perfection po dito. No, so makita po natin dito na yung seryoso po ng kasalanan. So yan po yung doktrina ng demonyo. Okay? At saka mga bulaang propeta. Kaya makita po natin yung mga bulaang propeta, hindi po sila nag-preach against sin. Ang ipinipreach po nila at saka salvation from sin. Ang pinipreach lang, forgiveness of sin, health and wealth, kasi napakaganda pong pakinggan sa laman yun. Pero hindi po yan ay nakakatulong sa ating espiritu. So, tinapon natin. So, yan po yung ito po, sabi po dito na sa huling araw, marami pong tatalikod sa kanilang pananampalataya sa tunay na Kristo at sila po ay susunod sa mapanlinlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Isa pa po sa mga katuruan po ng demonyo, makita po rin sa Jude chapter 1 verse 4 na sabi doon na ang biyaya ng Diyos na siyang dapat makapagligtas sa atin, ginawa nilang lisensya sa kasalanan. No? Sabi, they turned the grace of God into yung license to commit sin. So, para sa kanila, ang biyaya, mapagbiyaya namang Diyos Ang tunay po na biyaya ng Diyos, yan po ay nakapagligtas. Hindi ikaw para ay ituloy sa iyong kasalanan. Sabi nga natin, paano natin masabi na talagang we are under grace, not under law? Ang sabi po sa Romans 6:14, we know that we are under grace of God. Yung tunay na grace, dahil sabi doon, you are no longer under the dominion of sin. Yun po, yun masabi mo talagang na naranasan mo and you are under grace, not under the law. So ito sabi po dito. So ito po siya sabi ng Espiritu. Okay? Na sa huling araw ay marami pong magtatalikod sa kanilang pananampalataya kay Kristo, at instead na sumunod kay Kristo, sunod po sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga katuruan ng demonyo. So yan po, no? So nakita po natin ngayon and what are the teachings of the devil, na okay lang na ikaw ay magkasala at hindi ka mamamatay. So tingnan po natin, no? Tapos punta din po tayo sa kapatid sa 2 Thessalonians chapter 2. Let's go to 2 Thessalonians chapter 2. Ito naman po yung sabi ni Pablo. Okay? Na mangyari po sa huling araw. Sabi niya sa verse 1, 2 Thessalonians chapter 2, verse 1, sabi niya, mga kapatid, kausap niya ito yung mga believers, tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, okay? At sa pagtitipon sa atin upang makapiling niya, nakikiusap kami sa inyo na huwag agad magugulo ang inyong isipan o mababahala kung mabalitaan ninyong dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin pa nilang iyon ay pangangaral o pahayag o isinulat namin. Verse 3, ito sabi ito, huwag kayong magpapadaya kanino man sa anumang paraan. Yan kapatid, no? Hindi darating ang araw ng Panginoon. Ito sabi na yung kanyang pagganap, hanggat di pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos. Sa ano po doon, sa ibang salin po doon ay yung pagtalikod, the great falling away, no? At paglitaw ng suwail na itinakda sa kapahamakan. Ito po yung Antichrist na uupo
sa templo ng Israel. So dalawa muna kapatid. Mayroon muna dalawang mangyayari daw na marami pong fall away. No? Tatalikod sa panampalataya sa Kristo at saka uupo muna ang Suwail, yung Antichrist sa templo sa Israel po at bago po ay darating ang Panginoon. Sabi ito, no, ulit sa nila, huwag kayong magpapadaya kanino man sa anumang paraan, hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat di pa nagaganap ang huling pakimagsik laban sa Diyos, ang paglitaw ng Suwail. Basahin natin po sana kasi ang ginagamit ko po dito ay magandang balita. Tingnan po natin yung ang Biblia na equivalent po ang King James. Sabi dito sa verse 3, huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan sapagkat ito ay hindi darating malibang maunang maganap ang pagtalikod. Yun po yung pagtalikod ng maraming Kristiyano sa kanilang panampalataya kay Kristo at mahayag ang taong makasalanan, no? Ang anak ng kapahamakan na ano po siya, yung Antichrist, no? So yun po yung ano. So yun po, ito po yung sabi ni Pablo. So sabi ni Jesus, Matthew 24, 1 Timothy chapter 1, sabi naman ng Holy Spirit at sabi naman ni Apostle Paul. Actually po, ang sinabi po ni Apostle Paul, galing din po sa Panginoon yan. No? Kaya, ano ko lang po dito ngayon na ito po yung mangyari sa huling araw po na ganon. Kaya po, ang magandang tanong o mahalagang tanong, ito kapatid, kasi kumbaga sa this is not a light issue, no? Being deceived. Kasi nakataya po dito ay yung ating pong kaluluwa. This is really a serious truth, no? Between life and death. Ang tanong po dito, mahalagang tanong, bakit maraming mga Kristiyano, no, ang tatalikod? Tignan po natin ang pwede lang tumalikod ng Kristiyano. Hindi po yung mga hindi Kristiyano. Ang mga hindi Kristiyano, nakatalikod na yan. So, ang pwede lang tumalikod o mahulog, ayun po yung mga Kristiyano. No? So, yun po na ganun kapatid. So, ba ang unbeliever, hindi na kailangan sila ay ma-deceive kasi deceived na sila. Para bang yung kambing, hindi na pwede kailangan paging kambing pa kasi kambing na sila No? So, kumbaga sa po, ang binigyan, ang kausap po, ang kausap po ng Panginoon sa Matthew 24, yung kanyang mga alagad. Mga Kristiyano yun. Follower niya. Tapos, sa 1 Timothy naman, ang kausap po ng Holy Spirit doon, mga Kristiyano din yun. Tapos dito doon, mga Kristiyano din yun. Na ano po natin siya? So, nakita po natin dito ngayon. So, ang tanong ngayon ay, bakit maraming mga Kristiyano sa huling araw ay tatalikod sa kanilang pananampalataya kay Kristo o maraming Kristiyano na sila po ay ma-deceive sa huling araw? Okay? Ang tanong, bakit? Ako, kapatid, ayaw kong ma-deceive. Okay? Ang tanong po dito ay, bakit? Okay? Yan po ang tanong, bakit? Okay? Tingnan po natin kung bakit. So, punta po tayo, dyan pa rin po tayo sa 2 Thessalonians chapter 2. Tingnan po natin. Okay? Ito po yung unang dahilan kung bakit maraming Kristiyano natatalikod sa kanilang pananampalataya kay Kristo at sila po ay susunod sa mga aral ng demonyo instead ng aral po ng Panginoon. Ito po yung unang dahilan. Sabi sa verse 9 ng 2 Thessalonians chapter 2, sabi dito, ang pagdating ng taong makasalanan, yung Antichrist, ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga panlilinlang na kababalaghan. So ito po yung pagdating dito ng mga ano po doon. I believe po yung sinasabi po yung Antichrist will be demon possessed. Kasi mayroon po siyang taglay na kapangyarihan
at mga tanda at mga mapanlinlang na kababalaghan. So, ibig sabihin po, yung Antichrist nito is able to perform miracles. Kaya tandaan na kapatid, ha? Kaya wag po tayo masyado mag-focus po sa mga miracles. No, dapat mag-focus po tayo kay Kristo. Amen? Diyan po kailangan po natin. So, at saka ang batayan po natin lagi po si Kristo. Dapat pag-standard po ng buhay, okay? Dapat po si Kristo. At kung siya po ay nangangaral man, siya tagapangaral, ihambing po natin siya kay Kristo. Kung siya ba talaga ay katulad ni Kristo. So, basahin po natin sa sa magandang bayan. Sabi ito, paglitaw ng suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas, gagawa siya ng lahat ng uri na panlilinlang na mga himala at kababalaghan. Verse 10, sa magandang balita, sabi dito, gagamit siya ng lahat ng uri, yan kapatid ha, ng pandaraya sa mga mapapahamak. So tingnan po natin, kapag ikay nadaya, ikaw talaga ay mapapahamak. Okay? Bakit po sila napapahamak o nadaya? Dahil sabi dito, dahil ayaw nilang mahalin ang katotohanan na makakapagligtas sana sa kanila. So first reason kung bakit maraming mga Kristiyano na tatalikod sa kanilang pananampalataya at susunod sa doktrina ng demonyo. Okay, dahil sabi dito, dahil ayaw nilang mahalin ang katotohanan na makakapagligtas sana sa kanila. No, kumbaga sa po, they choose not to love the truth. Okay? At para sila po ay maligtas. Una po, mahalin. Ibig sabihin, hindi na nila mahal po ang katotohanan. At saka yung word po na love dyan, o mahalin, hindi ito yung human love. Ito po ay agape love. Nawala na po sa kanila yung love for the truth. Okay? Which is yung divine love for the truth. No? Tapos ano ba yung katotohanan? Okay? Ang katotohanan, di ba, sabi ng Biblia, si Kristo ang katotohanan. Diba? Ako ang daan at ang katotohanan. John 14:6. Tapos sabi po sa John 17:17, yung salita ng Diyos o salita ng Kristo, yan din po ay katotohanan. Sanctified them by your truth. Your word is truth na dapat po nating mahalin. Okay? Tapos, yung Holy Spirit naman is also the truth. John 16:13. Yung tatlo po na ito, hindi mo pwedeng paghiwalayin yan. Diba sabi nga po natin, ang pinag-isa ng Diyos, huwag mong paghiwalayin. Pwede mong hiwalayin ang decolor lamang at puti. Pero yung si Jesus, yung Word, at saka yung Holy Spirit, hindi mo pwedeng paghiwalayin yan para ikaw ay maligtas. So sabi dito, kaya po sila po ay na-deceive, tumalikod kasi hindi na po nilang mahal hindi si Jesus, yung salita ng Diyos at ang katotohanan patungkol sa Holy Spirit. At pang-apat na katotohanan, ang katotohanan sa ating mga sarili na tayo lahat po ay makasalanan at nangangailangan ng tagapagligtas. So yan po yung totoo kapatid. Lahat po tayo ay makasalanan, sinners by birth, by choice, by practice. At dahil tayo makasalanan, hindi natin kaya iligtas ang ating sarili. Kaya kailangan po natin yung tagapagligtas at walang iba kundi si Kristo. Kaya sabi ng Biblia, si Kristo ay pumunta dito para tayo ay kanyang iligtas. Hindi lamang para patawarin, kundi para iligtas. Saan? At sa Sa ating mga
kasalanan. Okay? Kaya po siya ay and how He saved us by dying on the cross in behalf of us, kapatid. So ito, kapatid, yung apat na yan, sabi ito, nawala, sa huling araw na po, ito na po yung mga wala. Kaya nga sabi, the love of many will grow cold. So hindi na po sila, ibig sabihin, hindi na po talagang mahal na mahal nila si Jesus, nawala na yon. Okay? At saka yung salita ng Diyos, at ang Holy Spirit, at saka yung the truth about who they are, na sila po ay makasalanan and they need a Savior po ng ganon. No? So, yan po doon. Okay, so kaya po maraming Kristiyano na sa huling araw, sila po ay ma-deceive at tatalikod sa kanilang panampalataya kay Kristo at susunod sa turo ng mga demonyo. Anong turo ng demonyo? Okay lang na ikaw ay magkasala, sumuhay sa Diyos. Okay? At hindi ikaw ay mapapahamak. At tingnan po natin ngayon, ang preaching ngayon, birisyalo. No? Birisyalo po ng gano'n. Kaya it's all about health and prosperity, but there is no holiness, there is no repentance, which is turning away from sin and turn completely to Jesus. So kaya yan po ngayon, birisyalo po ito ngayon. Yan po nangyari po sa huling araw. So yan po ang katotohanan. Kaya atandaan po natin ito, yung kaligtasan na sinasabi po dyan. Sabi nga pa, si Jesus pumunta rito hindi lang para patawarin tayo, iligtas tayo sa kasalanan. No? Yun, kasi iba po yung papatawad. Para bang, okay, kung nagkasala ka, patawad ka. So nangyari, sin confess po na ganon. Si Jesus pumunta rito para tayo iligtas sa ating mga kasalanan. Saka sabi doon na, for the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life for us. He came to save the lost. Lost in what? Lost in sin po ng ganon. Ibig sabihin, pumunta si Jesus dito para baguhin tayo. Kaya sabi niya, if anyone be in Christ, siya po ay isang bago ng nilalang. No? Ibig sabihin, talagang ikaw po ay naligtas po sa ating mga kasalanan. No? Yan po yung tunay po na Kristo. Yung another Jesus ay Jesus lang na pwedeng magpatawad. Pero hindi kanya kayang baguhin o ligtas sa iyong mga kasalanan. No? So, hindi po yan ang tunay na Jesus. Mayroon sinabi na another spirit. No? Yung another spirit, yan po yung sabi nga, it will make you probably cry, jump, or parang stir up your emotion. So, parang, yan po yung another spirit. Ang tunay po na Holy Spirit, it will make your life holy. Kaya alam mo talaga ang tao talaga na filled ng tunay na espiritu. Dahil yung tao na yon lalakad sa kabanalan ni Kristo. Sabi nga, di ba? If a person filled with unclean spirit, siya po ay buhay ng uncleanness. Kung evil, evil din. Pag holy, holy din. Hindi yung nahuli ng asawa. Ano po natin? So, kaya makita po natin ngayon na talagang, what is the mark that this person talagang nasiluhan ng espiritu, nanahan ng espiritu, o puspos ng espiritu? Kapatid, hindi dahil umiyak yan. Kasi yung mga entertainer, kaya ka paiyakin, no? Kaya ka, to stop your emotion. Ang Holy Spirit, ang tatak talaga yan, the Holy Spirit, number one, it will make your life holy and closer to Jesus. Yun, kapatid. Kaya nga sabi ni Pablo, there's a soling araw, marami another Jesus that forgave but not saved. Another gospel, ibang gospel ngayon kapatid, gospel of prosperity na lang. No, hindi po talaga yung power of God that saves. At saka yung Holy Spirit. Kasi pag talagang Holy Spirit yun, kung talagang genuine Holy Spirit yun, it will make your life holy and closer to Jesus. At saka talagang mag-in love ka talaga kay Jesus at magkaroon ka ng hunger para lalo mo pa siyang makilala. Yan po yung mark ng Holy Spirit, to know Jesus more intimately, to love Jesus more dearly, and to follow Jesus more closely, at saka maging katulad ka ni
Jesus. Itatransform ka niya. Yun po yung Holy Spirit. Okay? Yun po ang tunay na Holy Spirit. Kaya makita mo po dyan sa Book of Acts, makita mo talaga yung genuine outpouring ng Holy Spirit. Ngayon kapatid, mga counterfeit Holy Spirit. Hindi po talaga sila Holy Spirit kasi puro lang emotion. Yun kapatid, ng ganun siya. So, hindi sabihin po na umiyak yan, nagtiwasa yan, filled the Holy Spirit siya. Abisan po ay mga emotion lang. Kasi minsan, kita niyo po ay, kaya nga, there's a difference between yung bearing witness and being a witness. Ang bearing witness, pwede ka mag-share without the Holy Spirit. Pwede ka magbigay ng tracts without the Holy Spirit. Pag-pray ko pag itawag na being a witness, kailangan mo yung Holy Spirit kasi makikita dapat sa buhay mo ang sinasabi mo. Yun po yung being a witness, sabi ng Panginoon. So, ang tunay talaga na witness ni Lord, hindi lang yung magaling magsalita, kundi nakikita sa buhay natin yung mga sinasabi natin. At yun ang tatak na tayo nga talaga ay napuspos, nasilyuhan, we are led, empowered, anointed with the Holy Spirit. And apart from that, ibang klaseng espiritu yan. Okay, so yun po ang tanong kapatid, no? So, number 1, para tayo po, ang ano po doon na, ano ba kayo tanong na kanina? Maraming madidisip, no? Dahil po hindi na mahal ang katotohanan. Okay? Pag hindi mo na mahal ang katotohanan, ito kapatid ang mga natural result. Punta po tayo sa 2 Timothy chapter 2 Timothy chapter 4. Okay. Kanina, ang isasunod doon, ikaw ay susunod. Pag hindi mo na mahal ang katotohanan, susunod ka na sa doktrina ng demonyo. 1 Timothy chapter 4 verse 1. No? Susunod ka na sa doktrina ng demonyo na okay lang ang magkasala. Okay? Tapos, pangalawa, 2 Timothy chapter 4. Ito po ngayon, chapter 4, simulan po natin sa verse 1. Sabi dito, ito po yung mga natural result pag talagang if you lose your love for the truth. Jesus, the Word of God, the Holy Spirit, at saka the truth about ourselves. Verse 1, sabi dito, sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus, nahahatol sa mga buhay at sa mga patay. Alang-ala sa kanyang pagdating bilang hari, inaatasan kita. Ito sabi ni Pablo kay Timothy, na kanya pong disciple. Sabi niya, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin iyan na papanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. So kapatid, wala tayong retirement pala dito. Verse 3, sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan sa halip. Susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi po yung dapat nilang marinig. So, kaya sila ngayon, kaya sa mga YouTube ngayon, ay ayaw ko yan. Pagdating nag-preach about sin, ay ayaw ko yan. No? Verse 4, hindi na sila makikinig sa katotohanan. Yan na. Sa halip ay ibabalik ang kanilang pansin sa mga kathang isip. So, ito po ngayon ang isa sa mga natural result kapag nawala na po yung ating dalisay na pagmamahal kay Kristo, sa salita niya, sa Holy Spirit, and the truth about ourselves. Magkaroon po tayo ng kati sa tainga. Ang kati sa tainga, ibig sabihin, ayaw mo na pakinggan yung dapat mong marinig, lalo na po kapag ikaw ay kino-confront na sa iyong kasalanan. Sabi nga nun, tinan mo si pastor na may personal na naman. Ako na naman ang kinakausap. Ayaw ko na sa church dyan. Maraming chismoso dyan at saka chismosa. Bakit nalaman naman ni pastor ang aking mga sekreto? Kapatid, ang Diyos po ang nangungusap sa iyo. Kaya dapat, kung ikaw po ay makarinig, if you are being convicted, okay, dapat po ang right response po na tayo po ay magsisi sa ating mga kasalanan. So, yun po yung yung mga resulta. Ngayon, kapatid,
So ano po doon ay kaya po marami pong Kristiyano na maliligaw, madireceive, will fall away because hindi na po nila mahal ang katotohanan. Okay? Ngayon po, ang tanong, how can we avoid to be deceived naman in the last days? Sabi nga po natin, dapat hindi po tayo ay ma-deceive. Now, how can we avoid na hindi po tayo ay ma-deceive na mga bulaang propeta dahil po sa kanilang kahusayan na magsalita? Okay? At ang iba, nakagawa pa ng mga himala, nakapagpalayas pa ng demonyo. Okay? So, tingnan po natin, no? So, una, balik natin din yung 2 Thessalonians chapter 2, verse 10. Instead po na hindi natin mahalin, mahalin natin ang katotohanan na tanging makapagligtas sa atin. Kaya ang prayer natin, Lord, help me by your grace, by your mercy, and fill me with your Spirit, Panginoon. Lord, tulungan mo ako na mahalin ng todo-todo si Kristo, yung salita ng Diyos at ang katotohanan tungkol sa Holy Spirit. At pag mayroon ako narinig na katotohanan sa aking sarili, instead na ako po ay maging offended, I will repent. Tandaan po natin yan. Kasi minsan po, ang truth po, it hurts, but it will heal kung tanggapin po natin yun. Kaya kailangan po tayo ay mayroon po tayo ng teachable at saka receptive heart para po yung gamot. Minsan ang gamot na mabisa ay hindi matamis. Minsan po ay mapait. Bakit natin yan ay iniinom kahit mapait? Dahil alam natin na tayo ay galing. So sometimes po, sabi nga doon na yung word ng Panginoon is like para siyang gamot na mapait. Pero kahit mapait, kapatid, sa ating laman, pero nakagaling naman ng ating mga espiritu. Amen? So if you are convicted, okay, with your sin, kung ikaw po ay nabubuhay sa iyong kasalanan, ay huwag mo po i-reject ang truth na yon. Dahil ang truth na yon will save you. Will not ruin your life. But if you choose willfully, consciously, and deliberately, magpatuloy ka pa yon. Ibig sabihin nun, na okay lang nung patuloy ka, kasi patawarin ka naman Diyos, sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Si David, napatawad ng Diyos, but he still faced the consequence of his own sin. Ito kapatid, no? Sabi natin, ang katuruan po ng demonyo, he will teach you to take sin lightly. Pero si Lord, we have to take every sin seriously. Dahil sabi nga po natin, 4 na lugar. Makita po natin ang seriousness ng kasalanan sa langit, nahulog ang dyablo, hinulog si Satanas. Kaya mo yung dyablo nagiging ang yung magandang anghel nagiging adversary po ng Panginoon. Sabi nga how Lucifer becomes Satan dahil po sa kasalanan. Tapos yung Garden of Eden, tapos yung Calvary at saka yung impyerno mismo. Ngayon po mag-last verse po tayo kapatid. Isa pa po dito yung para po tayo ay hindi ma-deceive. Dahil sabi nga po natin nasa huling araw tayo dito ngayon at napakarami talagang di-deceive. Okay? So ngayon po, I'm not being surprised kung maraming mabadeceive. Kung ang Kristiyano may na-deceive, unang dahilan, hindi na nila mahal ang katotohanan. Okay? Patungkol kay Jesus. Sa word. At saka, kapag sila po ay nakarinig about preaching against sin, instead po mag-repent, they choose to reject. At sila po ay magpatuloy sa kanilang kasalanan. So, tingnan po natin ngayon, isa pa po dito, yung para di po tayo ma-deceive, Acts chapter 17. Tingnan po natin ito. Acts 17 verse 10. Dito po sa Acts 17, kinumpir po dito yung dalawang Kristiyano. Yung mga Christian po sa Thessalonica at saka yung Christian po sa Berea. Tingnan po natin, sabi dito sa verse 10 ng Acts 17, ng gabing ring iyon ay pinapunta ng mga kapatid sina Pablo at sila sa
Berea. Pagdating doon, sila'y pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Sabi dito, verse 11, mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga roon kaysa mga Hudyong taga Thessalonica. We're talking about believers ito, ha? Tapos, may pananabik silang nakikinig sa mga paliwanag ni Pablo at sinasaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. So ito, kapatid, ito po ang isa sa mga reason para hindi tayo ma-deceive. Una, dapat may katulad po tayo ng mga Berean believers. Hindi yung mga taga Thessalonica. No? Kaya sinuto ni Pablo na huwag kayo ma-deceive. No? Una, ano po yung katangian na makita na? Dahil sabi na, mas bukas daw ang kanyang isipan. Ibig sabihin doon, open-minded sila. Okay? Hindi yung, dito ako pinanganak, dito rin ako mamamatay. Kasi alam niyo po, kapatid, lahat po tayo mayroong mga denominational belief na dapat natin ngayon ay medyo isang tabi muna. Kundi, anuhin po natin kung ano ba talaga sinasabi ng Biblia. Many people, they choose to believe yung kanilang denominational belief o kinagisnan kaysa talagang sinasabi po ng Biblia. So, mas bukas daw ang isipan ng mga Hudyo taga roon kaysa mga Hudyong taga Thessalonica. Pangalawa, maliban sa bukas, may pananabik silang nakikinig sa mga paliwanag ni Pablo. May panabik daw sila. Sabi talaga ba yung silang eagerness? No, may eagerness po sila na makinig. Mga Kristiyano ngayon. Ano po natin? Pag lumagpas ka na ng mga 30 minutes, nag-ano na sila. Ibig sabihin, Pastor, diabetic ako. Ibig sabihin, dilos po yung kanyang pananabik. No? Pananabik po ng ganun siya. So, yung mga taga-Thessalonica, nakikinig din. Kailang wala na sila pong pananabik, yung eagerness. Kaya sabi ng Biblia, di ba? We have to be like newborn babies who crave and who desire the pure milk of the Word of God. So ito po, mayroon po silang pananabik. No? Pangatlo, sabi dito, ay sinasaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan. So tatlo, kapatid. Una, bukas ang isipan. Kaya hindi sarado. At saka nakakandado pa. Tapos, mayroon po silang pananabik at saka sinasaliksik nila. So, ibig sabihin talagang na po na yung ang kasulatan araw-araw pa, kapatid. Hindi once a week. So, tingnan po natin, no? So, ang kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi ni Pablo pa. Si Pablo pa mismo, ha? Ibig sabihin, talagang si Pablo, grabe na ito na apostol, pero hindi sila basta-basta agad-agad na naniniwala. Kundi, dahil po sila ay, kaya nga maraming Kristiyano, I believe na the reason why many Christians po ay madili silang ma-deceive kasi kung ano ang sinasabi sa kanila, naniwala sila agad, instead na dapat titingnan muna nila kung yan ba ayon sa kasulatan ng Panginoon. So ito, kapatid, ito po yung ating isang dapat nating gawin para hindi tayo ma-deceive sa huling araw. Kaya ang prayer po natin, may the Lord help us na mabuksan ang ating mga isipan at bigyan tayo muli ng panibagong pananabik sa Kanyang salita at sasaliksikin natin araw-araw ang Kanyang kasulatan o i-meditate natin. Tingnan mo mga Kristiyano ngayon, iba po ang kanilang pananabik. They spend more time and their effort for many things. Tingnan mo, kapatid, kapag ikaw ay mas natalibabad ka sa Facebook, sa television, o sa ano pa mga bagay, ibig sabihin, iyon ang iyong pananabikan. Kaya no wonder, maraming Kristiyano, hindi lang po sila ay lukewarm, lagi nang lulupaypay, laging casualties, at saka easily be deceived kasi po mahina po ang kanilang mga buhay spiritual. Una, they lost the love for the truth.
para sila ay maligtas sa kasalanan. Number 2, hindi na bukas ang kanilang isipan. Pangatlo, ay wala na po silang pananabik sa ng Diyos at hindi na po sila ay sinasaliksik araw-araw ang salita ng Diyos. Iba na ang kanilang sinasaliksik ngayon. Okay, yung message nila sa Facebook po ng ganon. Instead po yung message ni Lord sa kanyang God's Book. Ano ba yung God's Book? Ang Biblia, kapatid. Sa ating panahon ngayon, kumbaga sa wala na tayo pwedeng maidahilan na tayo po'y maging manlupaypay kasi yung cellphone mo, mayroong andyan. Kompleto po tayo sa translation. Pero kung tignan mo, maraming Kristiyano po ngayon ay ligaw pa rin. Kaya ang prayer natin, kapatid, ngayon, na lahat po tayo ay magpanalanginan. Una, Lord, bigyan mo kami muli ng pagmamahal sa katotohanan. Now, by God's grace, by God's mercy and the power of the Holy Spirit, Lord, help me once again. Give me back, Panginoon, my first love to Jesus. First love to His Word. No? At buksan mo aming mata at bigyan mo kami ng sabik para ka kumakain kung paborito mo yung anong pagkain mo. Lord, bigyan mo kami ng pananabik sa iyong salita. Tapos, at hayaan mo, Panginoon, tulungan mo kami na instead na kami ay mag-spend more time sa mga bagay na just feed our flesh. May the Lord help us tayo po ay we will spend our time to feed our spirit. Una, sa ating panalangin. Pangalawa, sa ating pong pagbulay-bulay ng salita ng Diyos. Pangatlo, kapatid, huwag po nating kaligtaan ang pagtitipon natin. No, hindi lang po online, mas maganda in person. No? In person po ng ganon. So let's pray. Hallelujah. Lord, salamat muli sa katotohanan mo na siya makapagligtas sa amin, makapagbago sa amin, makapagbago ng aming buhay, makapagpatatag, makapagsigla ng aming pong katauhang panloob. Lord, sinabi mo na sa huling araw, Panginoon, ay marami pong madidisip, Panginoon, O God, maraming tatalikod sa iyo. Pero ang nais mo, Lord, na lahat kami ay manumbalik sa iyo, hindi tatalikod sa iyo. Na lalo ka pa naming makilala, lalo ka pa naming mahalin, lalo ka pa naming mapaglingkuran, Panginoon. Kasama na rin, Lord, ang aming pong mga mahal sa buhay. Kay Lord, by your grace today, Panginoon, O God, and by your mercy, Panginoon, O God, Lord, give us love for the truth, Panginoon, that will save us, Lord, not alone set us free, Panginoon, O God. At Lord, open our minds and give us, Lord, a heart, Panginoon, that longs and loves your word, Panginoon, O God, every single day. Katulad sinabi mo sa Psalms, Panginoon, O God, na kapag ang aming delight yung word mo at minimeditate namin ito araw-araw, Lord, para kami isang punong kahoy na tabi sa tabi ng ilog, Lord, at lagi kaming magbubunga sa lahat na panahon at pagkataon at aming dahon na hindi po maglalanta at anuman ang aming gagawin, kami po ay magtatagumpay, Panginoon. Lord, this is your will to each one of us, Panginoon. Kaya, Lord, I pray tonight, Lord, ng word namin na pakinggan sa iyo by the power of your Holy Spirit and by your grace, Panginoon. Iukit mo sa aming puso't isipan, Panginoon, that lahat kami, Lord, ay muling manumbalik sa iyo, Lord, that there will be a great comeback, Lord, not a great falling away from our love for our devotion and unfaithfully, but, Lord, great comeback in faith unto you and loving you, Panginoon, with all our hearts, Lord. Dahil sabi ni Pablo, to whom shall we go, Lord? You have the words of eternal life, and you are the eternal life, Panginoon, O God, and you are the Holy One of Israel, Panginoon, and His name is Jesus, who loved us and gave Himself for us, Panginoon. Kaya tonight, Lord, thank you for your grace and mercy in our lives. Continue to bless your people. We give you praise. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. Sige po, mga kapatid. Manalangin po tayo, kapatid. God bless you all. Amen.